Di ba, ang dami talaga magagandang kwento tungkol kay Pope Francis, hindi ba? Simple, mapagpakumbaba, at talagang malapit sa mga tao, hindi ba to? Totoo yan, Mama Susan. Pero may alam pa akong isang trivia kay Pope Francis. Si Lolo Kiko raw kasi mahilig palang magluto. At ang kanyang paboritong lutuin, paella. Paella gaya nito? Nireveal yan ng Argentine author na si Elizabeth Piqué na nagsulat siya ng biography ng Santo Papa na Francis, Life and Revolution. Ang sarap ng paella. Kaya naman, yan ang food trip natin this morning. Si Sean, may nahanap raw na paella with Pinoy twist. Ano, Sean? Anong special sa paella dyan? Paella. Ano ba? Sarap? Sarap, mainit pa to. So, good morning sa inyo, good morning mga kapuso. And yes, special nga yung paella natin ngayon kasi nga may Filipino twist dahil naghalo sila dito ng mga tatak Pinoy na mga ulam dito sa kainan na pinuntahan namin dito sa Muntinlupa City. Ayan. Ang sarap, di ba? Pero originally, ang paella ay nagmula sa Valencia, Spain. At actually, gaya nga ng sabi nila, ito ang specialty at paborito ni Pope Francis. Si Pope Francis, alam niyo naman mula 4:15, agang-aga before unang hirit pa ay nagigising na para magluto. At ayon sa libro niya, ito ang isa sa mga paborito niyang kainin at lutuin. Pero hindi basta-basta yung paella yung pinuntahan natin ngayon. Dahil sabi nga kanina, kasi may twist ito. Tingnan nyo naman, ito yung mga paella nila dito. Ito yung hawa-hawa ko. Ito yung sinigang paella nila with pork belly. Ito naman ang kanilang Paella Valencia with Spanish tempura. Ito naman yung Paella Negra with calamares. At syempre, ito ang bagoong paella with kare-kare. At para naman malaman pa natin ang more details about this, puntahan natin ang owner ng kainan na ito, na si Chef Neil Ramos. Nako, medyo busy na siya dito kasi ngayon gumagawa na siya ng food natin. Good morning po, Chef Neil. Good morning. Ayun, tara, puntahan na natin si Chef Neil. Good morning po. Batiin nyo naman po ng good morning yung mga kapuso natin. Magandang umaga. Naku, parang busy na si Chef dito. I'll just go straight into it po. Paano nyo po naisip yung concept na paghaluin yung Filipino taste and yung Spanish taste in a dish like paella? Kasi sa atin, di ba, sikat naman sa atin dito ang paella because of Spanish influence. Then, inisip namin, nagbukas kami ng Filipino comfort food concept restaurant. Inisip kong i-infuse yung ating mga Filipino dishes sa paella concept. So, una kong naisip yung paggawa ng sinigang paella. Naku. Conceptually, ganun po no? Ngayon naman po in terms of the lasa, ano naman po yung apekto ng mga Filipino dishes na yun sa lasa ng traditional na paella? Nagkaroon sa atin ng parang familiarity na paella dish pero lasang yung ating paborito, which is sinigang. So, naging very familiar yung concept mas lalo ng paella. Yun nga po actually medyo natikman ko ng konti parang na-package lang ng kakaiba yung mga usual dishes natin like a sinigang. Parang nagkaroon ka ng mouthful of sinigang soup pero iba lang yung packaging in a form of paella. Yes, pero medyo, ako di kasi ako marunong magluto, pero ako tinitingnan ko medyo intimidating yung paella po no? Pero ano naman po yung tips nyo para sa mga balak magluto ng paella? Actually, hindi siya dapat intimidating. Dapat, madali lang actually ang pagluto ng paella. Ang importante lang na iisipin natin, dapat masarap yung ating sabaw. Kasi yun yung nagbibigay ng lasa o flavor sa bigas. So, kaya ko rin naisip talaga yung sinigang paella kasi paborito natin lahat ng very sinigang. Filipino na sabaw ang sinigang. Yes, growing up, kumakain tayo ng kanin at sabaw ng sinigang. Talagang pinaghahalo natin. So, sinortcut ko lang yung Inisa mo na yung process. Inisa ko lang, yes. Nako, parang natakam ako dun sa pag-describe na yun. So, pwede ko na po bang subukan, Chef? Subukan ko lang to, ha? Yes, Pahiram naman ako ng kutsara dyan. Thank you. Ayan, thank you very much. Siyempre, kunin lagyan natin ng pork belly to. Ayan. A bit of the paella. Yun nga, sabi nga ni Chef, pinaikli niya lang yung proseso. Parang yung nilalagay mo yung sabaw sa kanin. Yes, Kumaga yung kanin tumagal dun sa sabaw ng mga isang araw. Yes. Napakasarap mga kapuso. Yung nga sabi ko kanina, it's like your traditional Filipino food package in a paella. Pero for more food trips, tumutok lang kayo sa morning show kung saan laging unang hirit. Babalik ang unang hirit. See you!
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin yung official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.